Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At dito na po tayo sa ating feature tuwing araw ng Lunes, ang Business as Mission Philippines. Siyempre, nagpapasalamat po tayo sa kanilang pagiging katuwang po ng programang ito, maging ng FEBC Philippines. At tayo po rin ay privilege na makasama po ang isa pong kabahagi ng Business as Mission. Walang iba kundi si Ma'am Pia Felia. Magandang araw, Ma'am Pia. Magandang araw din po. Yan. At Ma'am Pia, ano po ang negosyo po ninyo? Pwede niyo po bang ikwento po sa amin? Yes, my business is at Green Hills Mall, Dough Creamery, Dessert Cafe. Second floor, katabi ni Tay Centel and Kultura. Ayun na. Hindi nilagay mo na yung eksaktong address. Yes. Ikaw ba yung nag-isip nung concept ng negosyo? No, actually, I'm a new investor to the business. The business was already running for 5 years, kaso nag-pandemic. Tapos they want to revamp na. So they needed new investors. Okay. Ito ba yung una mong business? Personally, yes. Yung family meron ng business. Okay. Talking about family business, ano ba ang negosyo ng family ninyo? Apartments po. Okay. Tapos ikaw, ilan kayo magkakapatid? 3 po. I'm the youngest and the only daughter. Wow, ikaw ang spoiled. Hindi naman po. Hindi. Sabi mo yan. So yung may 2 kang kuya. Yes po. At yung mga kuya mo ay negosyante rin. Hindi po, but they are practicing nurses po pareho. Ikaw, anong course mo? Accountancy po. Malayo. Ano? Muntik na before I already thought na magna-nurse din ako. Kaso nakita ko yung kapal nung inaaral nila. Sabi ko, ayoko na yan. Numbers na lang, mas close kami nung numbers. Buti ka pa close sa numbers. Ako gusto kong makiclose sa numbers. Ayaw sa akin ng numbers eh. Pero pinangarap mo na maging isang accountant? Nakita ko kasi si Mami as an accountant. So, yes, mukhang yun naman talaga yung trajectory before pa. So, pero business na rin yung ginusto mo sa buhay? Yes, very interested how things work sa business. Kasi exposed naman sa Chinese community. Oo Mas, nga. if wala kang ibang path, business. So, Pero yun ang pinaka-importante na tumutulong sa bansa, ang negosyo sa Pilipinas. So ilang taon ka nag-start nung ikaw ay mag-business? actually, recent lang to. Parang 2023 lang. Okay. Pero before that, ano ka nagmamanage nung business? Hindi pa ako pinapamanage. Sinasabi pa lang imamanage ko. Pero hindi ko naman kinukuha. Pinapakita naman din sa akin how she does things. Pero hindi pa naman pinapahandle sa akin. Pero nag-corporate ka? Hindi. Kasi after I graduate from another course, nag-work lang ako for a while, then aral ulit. Kasi hindi ako straight accountancy agad eh. Okay. Financial management muna ako. Mag-anak naman Yes. sila eh. So, nakailang years ka pa ng pag-aaral ulit? Bali, parang additional 4 years ulit eh. Kasi ang dami pa palang subject ng accountancy. Ay, So, bakit konti lang yung na-credit. talaga? Kahit finance? Ganun Konti pala lang yun. yung na-credit. So, parang 100 more pa yung units na kailangan. So, parang 4 years It will din it take a while. Oo. Kasama na rin review and all. And thank God. Yeah. Di magiging attorney ka din. Total Titignan naman, gusto mo natin naman kung mag-aral. okay ba. Isagad mo na, maging kaklase kayo ni Mark Jacob. Oo nga. Kukuha na lang ako notes sa kanya kung okay ba. Mag-share na lang kayo ng notes. Total naman, parehas kayong volunteer sa Business as Mission. Pero paano tinake ng family mo yun? Ay, mag-aaral ako ulit. Another course. Actually, yung mom ko talaga gusto niya sa akin before accountancy na agad. Ako yung dili-dali na parang ayoko. Tapos yung pressure na accountant din kasi siya eh. So baka I would live on her shadow. Yung Yun ang ganun na fear, iniwasan mo. yes. Kaya Para ka pala si Jonah. nag-navigate ako ng iba. Hindi, ibang path na lang kukunin ko sa banking na lang and all. Pero at the end of it, parang dun pa rin Yun ang talaga yung front calling ka. eh. Oo. Accounting pa rin talaga. So, yun. Tumuloy pa rin ang accounting after. Kaya, okay lang rin mag-aral ulit. Even after ng
work muna for a year, tas nag-aral ulit. Family of believers kayo. Yes. And very supportive naman ang parents mo. Supportive naman po. Oh, ano yung nag-change ng direction sa'yo na kakaiwas mo? Siguro yung ano pa rin, yung line of work pa rin. Mas gusto ko pa rin yung work ni mom. Kung ano yung ginagawa niya, ay parang mas gusto ko pa rin pala talaga yun. So, tuloy pa rin, nag-aral pa rin. Hindi ka na-influence ng mga kuya mo? Hindi naman. Mas ano nga sila na okay na iba yung path ko. Kasi nga, yung time rin na parang bumaba rin yung ano sa nursing, na parang over ano naman. Sabi nila, ng wag ka mga na nurse. dito. Try another na lang or kung ano talaga yung passion mo. And nakita mo naman yung wisdom through Yes, that. nakita ko naman. And I don't think talaga maaral ko yung mga anatomy na yun. Parang it's not for me talaga. Makakita ka pala Oo. ng dugo. Well, hindi naman ako Hindi naman takot, ganon. pero yung i-memorize mo and Talagang all, parang yung libro na nakita mo, yun ang naging game changer ng buhay mo, no? Yes. Oo. And kamusta ka growing up na family of believers, tapos nasa negosyo, yung magulang? Well, somehow exposed din sa mga dealings with the government na meron talagang lagay every now and then na for me, I don't think yung feeling na parang hindi yata dapat ganun yung sistema. Pero kailangan you have to do it kasi yan ay nandyan eh. Kasi pag hindi, ikaw yung mahihirapan, lalong hindi magpupush through yung business, ganyan. But nakikita ko naman one way or another, kahit nagdi-deal with that, laging merong pag-pray natin, kung paano i-deal to si ganitong ganyan, para iwasan din yung pagbe-bribe or pagbigay, na nandun pa rin yung pagiging Christian as they do things pa din. Pero syempre, may mga bagay talagang hindi maiwasan eh. Kahit try mong ipag-pray, i-negotiate, may hindi ka talaga may iwasan kasi built into the system na. So yun yung exposure ko sa mga business with yung kung paano rin mag-business. Tapos nandun pa rin lagi yung gut feeling na hindi dapat ganito yung pag ano ng mga sistema natin. So yun. I like your answer. Very very truthful, very raw, tapos talagang practical, tapos ikaw accountant. Pero bilang naniniwala sa Panginoon, kaya ba na hindi daanan yung maduming proseso? I guess yes. Dito ko mas nakita sa Business as Mission na silent prayer siya in my heart na makakita ng fellowship or group of businesses na nagsastand firm sa faith nila na kaya pala, possible pala. And going through this fellowship and meeting yung mga kapwa business believers, kaya naman pala eh. Kailangan lang ng more push, more people to know na may nagsastand up to it. Kasi kapag hindi, parang more ka mag-shrink eh. Na ay hindi, ako lang mag-isa, di ko kaya. But now that you know yung Business as Mission, as they do it, as people see it, testify about it, lalo ka rin magkaka-courage na ay kaya yung ganitong dealings, kayang hindi ganon. Kasi nagawa na iba eh. So, ang laking tulong nitong Business as Mission for me. Kasi silent prayer siya sa akin na makahanap ng fellowship, na kapwa believers na gagawin nila yung tama. Kahit na it means na hindi mangyayari yan. Pero nangyayari, kaya eh. As long as you are faithful and you know na you're following God, mangyayari siya eh. It's possible. Na-share mo ba yan sa mom mo? Yes, nasi-share ko sa kanya pero hindi ko pa siya nasasama. Kasi nga yung time din, yung work niya every 8 to 5 ganyan. So nahihirapan din ako na maaya siya pag gabi, pagod na siya. Usually yung mga fellowship gabi na. Oo. Tapos Pangbata talaga yung fellowship, no? Tapos kilala niya Baka kami. dapat nilang agahan. hindi kami yung pagtapos ng fellowship tapos na.
Oo. we talk pa after, so lalo siyang mapapagod. Medyo senior na rin si mom, so nahirapan din siya. But I think she'll be willing naman kapag given the time. Mm-mm. Ano yung mga nag-excite sa inyo na nililook forward mo every time nagmi-meet kayo together? Mga negosyante, you speak the same language. Ano yung lagi mong nililook forward? Really, yung mga testimonies. Oh. Yung how they deal with business, yung mga permits, yung mga ganyan. Paano nila nina-navigate, lalo yung syempre yung mga permits natin ngayon, may bayad na, tas may dagdag pa. So yun yung gusto ko nalalaman pamerienda. na, yes, how do they deal with it? Do they just give in? O do they stand firm na no? Na ito na. Kung ano man yung bayad, na yun, wala nang anything. So sa lahat naman na narinig kong testimony so far, they have been faithful na kung ano lang dapat. Hindi yung mag-give in na lang for the sake na tapos na yan. Para wala nang ano. Kasi kapag nag-stand firm ka na no, lalong tatagal, lalong anything. Pero kahit kami sa business namin, na-try namin na kami yung kumukuha ng permit, ganyan. Ito, yung current business mo. Oo. Kasi lumipat kami from QC to San Juan. And nag-push papel yun. Papel ulit yun. pinush din ng isang partner namin na kami na kumuha ng permits. Kasi meron na kapag gagawa ka yung contractor, pwedeng siya na sa Sila lahat. yung mag-asikaso. Pero sinabi niya, try rin namin na kami naman. Which we did, na syempre longer process, but marami ring breakthroughs. Through all of that, nakakilala kami ng isang person sa City Hall na lo and behold, kakilala at close pala si Mayor. Na through her, na-invite namin si Mayor sa opening namin. Wow. And through doing that, just being faithful sa anong kailangan mong gawin, makakamit ka ng mga taong bibigay din ni Lord to help you eh. And this person really helped us na expedite din yung mga permits and everything. So lahat nung kailangan namin tulong, natulong niya. And yun nga, na-invite pa namin si Mayor sa opening namin. Saan ka pa? Yes. Sa opening niyo, Mayor. Oo. Pero napaka-rigorous kasi ng papers eh. Yes. Kasi So, parang ilan balik-balik. Pag may kulang, tapos babalikan na naman. Mahirap siya, pero through all of that, kaya naman eh. When you can do it on your own, kaya. Kasi may proseso naman din talaga. If susundin mo lang, mabilis lang rin. Yun lang ang problem pag may kulang. Babalik ka na naman, di ba? It takes time, but it's possible. You can do it actually. doon na pumapasok yung mga lagay-lagay Yes. na para mapabilis ito. Pero ito yung iniiwasan mo talaga. Yes. Because sabi mo nga, that is the silent prayer of your heart. Yeah. Na makakita ng mga grupo ng mga tao na gumagawa ng tama. And the Lord answered your prayers. Doon sa pag-aasikaso mo ng mga paper, ano yung mga nakikita mo na bits of miracles na sinasabi ng Diyos sa'yo, kaya naman talaga, Pia? Well, siguro yung itinatry namin i-close yung unang company. Kasi nga, may nagka-problem din sila sa accounting before. So parang may dalawang company na gawa. Tapos tinatry i-close. Then one of my business partner was saying na kailangan to i-close. Pero ganitong amount yung kailangan. Medyo big. Pero pwede naman daw pakiusapan yung tao. Kausapin mo lang, punta ka dun sa City Hall, ganyan-ganyan. Then, one of my partners, parang hindi sa heart niya na parang magbigay na lang para tapos na. Okay, paliwanag muna natin, no? Kasi bakit ang dami-daming bayad pag magko-close? Hindi rin namin alam. Di ba, Actually, it's really a question in my mind din na may babayaran ka na nga mag-close. Tas parang, Isasara mo na nga eh. Oo, tas may kailangan ka pa ulit bayaran. Yaran, Parang, oo. diba, nahihirapan ka na nga na tapusin yon, tapos parang ayaw pa tapusin sa'yo. Okay. Tapos ito rin yung partner nagsabi na parang hindi rin sa heart niya na ibigay na lang. Na magbayad na lang. Just yung tama lang, kung Okay. ano talaga yung quote, yun na yun. Rather than magbigay ka pa another.
Then, nung kinausap naman, nung sinabi naman namin na Christian kami, we don't want this and that. Talaga? Na-amaze din yung tao na, okay, sige, sa ganitong, iba na lang, pero wala na talagang anything else. So, when you really stand up for it naman, I think gulat pa sila na, may ganito pa pala ngayon. Wala pala yung Para kayo okay na pala lang mga na alien. sundan na lang natin, yes. Oh, praise exactly. God. So, yung ganong being firm with what you believe in, it would really amaze people din eh. Na may ganito pa pala ngayon. Rather than just going with the flow, okay na yan, para tapos na. And doon din ako na-amaze kasi ako, yung mga ganon sa akin, hindi ko akalain na ganon din yung magiging perspective ng partners eh. So yung mga partners mo, believers sila Yes, lahat? believers din sila. Pero syempre yung iba, mas yung typical, okay na yan, para tapos na. Oo. Pero ikaw, if you have this faith na Conviction. hindi pwede. Parang it doesn't with you eh. Galing. And talagang binigyan kayo ng pamamaraan ng Panginoon by just telling these people na kami ay mga Kristiyano. Siguro yung iba pa tataas ang kilay no? Yeah, I think so. Pero yun, lang daw, surprise lang daw, na taken aback na, Christian, okay. So, ano po bang gusto nyo? Parang ganyan. So, in doing that as well, yung quote na mataas, bumaba din. Rather than ibig sabihin, yung quote talaga before, may patong na rin talaga siya. Tapos dadagdagan mo pa with another. So, yun din, na-open din yung eyes din, no? Na they see na you're following your conviction as well. And you walk your talk. Yes. Oo, medyo mahirap 'yon Lalo na sa numbers. Yeah. Sabi nga ng mga Totoo. accountant, numbers don't lie. Yes. And so nire-reflect 'yan sa iyong negosyo. Yeah. Totoo, nare-reflect naman. And so far kasi ngayon parang baby pa yung business. So it's not yet as we thought it would be. Pero papunta naman siya doon. Ano yung mga bagay na nagbe-break ng heart mo sa pagninegosyo dito sa atin? Siguro yung process lang na dapat hindi ganito katagal. No, kasi gusto mo nga mag-business para umokay yung economy. Pero ikaw mismo as a local, parang hindi ka tinutulungan. Na ikaw pa'y nahihirapan, mas okay pa ata pag foreign yung pumasok, parang all hands on deck. Pero pag local, parang wag ka na nga mag-business. Parang ganun yung dating eh. No? So yung mga ganong process lang na if we really want our local businesses to really go up, kailangan may affirmation din from the government na tutulungan ka eh. Na imagine, even farmers don't want to be farmers. Diba? And we're agricultural country and we're dying. Diba? Parang nakakatawa yon yung Vietnam and Thailand. Dito sila Tinuruan natuto. Tapos sila pa yung mas magaling sa atin ngayon. It's saddening to see that. Na dapat tayo yung booming, no, yung country natin, ang daming future, pero focus in one thing na hindi naman din yun yung forte. Forte natin. Ang dami mong nakikita. Bak pwede kang maging leader ng bansa. Pero thank God kasi even sa sarili mong influence, nagliliwanag ang Panginoon. Praise God. And applying yung natutunan mo sa Business as Mission, yung 4Ps sa negosyo mo, ano yung mga maibabahagi mo sa ating mga kaagapay? Siguro po really taking care of your people. Kasi they are the ones that really making your business profitable. Na if hindi mo sila alagaan, paano rin magpo-profit yung business mo? No? So you really have to take time to really listen din sa kanila. Kahit sila din yung source of stress mo. No? Kapag tatanungin pasaway ko nga sila in everything. Pero you have to understand kasi hindi naman lahat same as ikaw, yung 'di ba, medyo angat sa buhay, hindi mo masyadong pinoproblema yung housing mo, yung tubig, kuryente mo. But sila pinoproblema nila yun eh. So ikaw, you also have to really be patient lang rin. And syempre di talaga maiwasan yung magagalit ka eh. Yung syempre yung sasabihin mo yung direction na gusto mo. Pero at the same time, you also have to listen din sa kanila.
kung saan ba sila nahihirapan, ano ba yung hindi natin nagigets, saan ba tayo hindi nagmi-meet eye to eye. We really have to listen talaga. Mm-mm. Paano ka nagli-listen? Well, usually talaga kami parang twice na namin ginawa, no? In the middle of operation, may 1 hour kami, just really talk to them. Na parang sobra na yung mga nangyayari. Kailangan natin i-sit down sila na you have to let them know na napapansin ko na itong mga pattern na ano bang problema natin. Tapos they can air it. Sabihin nyo ano bang problema. Then kami rin, sabihin namin na on our point of view, ganito yung nakikita namin. And I guess it's effective naman kasi after nagiging okay naman sila. They see na hindi naman pala strict si boss. Ganito lang pala yung gusto niya. No? So I think yun din, kailangan lang rin maging clear sa gusto natin so that they would follow din kung ano yung gusto mo in the business. So, open communication. Yes. Mm-mm. And meron din ba kayong mga time na inilalaan to take care of their spiritual welfare? Or Actually, how do you share? mag-engage pa lang kami with that. Yung marketplace chaplain ba yun? Na, kasi I think it's a need talaga for them. Kasi nabablurred yung lines minsan na you want to be strict as a boss. Tapos syempre, kailangan mo rin i-disiplina. And ang hirap nun. No? And kailangan din nila siguro ng people na makaka-confine sila. Kasi if ang dami mong employee, lahat yun magko-confine sa'yo. Syempre, sasabog din yung ulo mo. No? So, even if kahit maliit pa lang kami ngayon, nakikita naman namin yung need talaga to invest on their spiritual life din. And 4 yun, no? May planet ka pang Yes. nalalaman. So, ikaw production ka, food, may mga, paano Well, kayo slowly, nagko-contribute doon? Yung mga straws din namin, gusto namin eco-friendly na rin. Ah. Slowly. Pero kasi ngayon, hindi pa, medyo may cost din kasi yon. Pero into that na rin. Ino-open ko rin naman with my partners na if kaya natin na mas eco-friendly na yung mga pang take out, yung straws natin. Pero yon, it takes time din nga. Kasi more eco-friendly, mas costly rin siya. Pero dun din naman po papunta. At iniisip mo, no, parang ang bata-bata mo pa, daming pinoproblema sa buhay. Yun nga po yung stress of being an owner. Even if you're not there, your mind is there. Oo, no? At parang ang dami mong family. Yes. Yun naman din yung isa sa mga benefit, no, na marami kang mga kamanggagawa, nagigain yung trust and Yes. yung relationship. Paano nyo binemaintain na maayos yung relationship nyo as a team? Really communicate kung anong problem and usually kapag sinasabi naman yung problem, halos lahat naman nagpo-provide ng solution. So hindi lang siya venting of the garbages. It's really helping each other on how to fix things. At kayo ay nagsisimula pa lamang. Ano na nga uli yung forte ng business ninyo? Dessert cafe. Dessert cafe. Syempre, yung meron ding mga pitfall sa ganyang pagnenegosyo, di ba? Yung sa simula, ang sarap. Tapos yung susunod na, shortcut na yung mga ingredient. So, paano ninyo binapanatili na quality yung product, pero pataas ng pataas yung presyo ng gas, ng kuryente? Paano nyo minamanage yun? Well, talaga medyo mahirap yung R&D. Talaga maghahanap ka ng mga supplier na low cost pero yung quality nandun. So, really good relationship with people lang rin that you meet. Minsan makakausap mong customer, supplier pala in the end. Oh. No? So, kailangan lang rin. You really know your product. And, syempre, food and beverage, kailangan mo talaga innovative . Every ilan years, kailangan may bago ka sa menu mo. No? Yung iba nga months pa lang may Yes. ini-introduce na. Even kami, kasi dessert. Ano yung mga dessert nyo pala? Parang So, gusto ko our na kumain ng specialty, dessert wow. nyo. Yung specialty po namin is croissant cone and bowl. Wow, So, parang bread bago yun siya. sa pandinig. So, parang high-end of monay natin yun sa mga naglalako ng ice cream. Okay. So, ganun po yung sa amin. And yun din talaga inspiration. Very Filipino.
And yun, puro ganon, mga milkshake, affogatos. Yan. Medyo mahal ang ingredient mo. Yeah. Oo. Pero ano din, kailangan mo rin mag-adapt kung nasan ka eh. So kami, napansin namin sa mall namin ngayon, before kasi Sa mas Green fast-paced. Dito si Green Hills, mga slow down yung people. When we Talaga? go to the mall, talagang sit down, talk. Okay. So, kailangan nila Kami maglalabas na kami ng sandwich soon kasi kailangan Oo. ng kain muna bago dessert. Oo nga. Hindi siya yung tulad na on the go, dessert. So you really have to adapt sa market na meron ka. So, milkshake and then mga dessert. Yes, affogato, may coffee rin. May coffee. Ayun ang katerno ng kape. Yes. Oo. Magwa-wind down. Oo. Yeah. Ano ang best seller ninyo? Yun nga, yung croissant cone and bowl po namin. Okay. Na soft serve, isa lang rin po yung flavor. Milk, premium milk po yung ice cream. So, paano yun? Talagang through the years, maintain ninyo yung quality ng pagkain? Yes. Nung pandemic lang daw, sabi nila, nag-donuts. Kasi syempre, di naman natin take out yung Oo ice nga. cream kapag i-deliver to now Soup na. na yun. No? So, nakakilala rin naman sila ng donut. So, through that, yun yung nagbuhay nung company nun, is the donuts through the pandemic. Tapos after kinlose kasi magre-revamp na nga, gusto na maging cafe. Kasi nga booming na yung coffee sa ating country. No? So we also have, and kami rin mga coffee enthusiast. No? So yun. Kaya nandun ka sa linya ng business na yon. And nag-i-invest ka rin ng time to volunteer sa BAM. Yes. Ano yung mga gain na gusto mong laging inuuwi kapag nandun ka? Well, usually yung ano talaga, fellowship after. Yung kamusta yung mga business ng iba mong Talagang kasama. yun, oo. How they are dealing with it. And yung mga lesson din, no? Yung mga convictions na tinatayuan ng each one whenever they are dealing with these things. Dito ba sa negosyo mo napaiyak ka na? So far, hindi pa naman po. Buti naman po, hindi pa. Yung stress lang talaga sa mga tao, syempre. Pero ang galing mo mag-manage ng stress, ha? Talagang meron kang ways to cope and kitang-kita sa iyong aura, baby face. Kaya parang high school student ka lang na nagnenegosyo. And I believe that is by the grace of God. Yes. At saka kumukuha ng inspiration, ng lakas. Well, syempre sa family pa rin. And yung friends na nagsosupport talaga. Even from the start, nung nagko-construction pa lang and all, yung prayers nila would really lift you up. Wow. Yung mom mo? Siya talaga kasi investment niya talaga to eh. No? Tapos binigay niya sa akin na sabi niya, sa'yo na yan. Pero ito rin answered prayer actually. Na little prayer or silent prayer ko lang siya. Na gusto ko rin talaga ng ice cream na business. Tapos ito, may lumapit na friend sa kanya na mag-invest din. And sakto, yun din naman yung gusto ko. So sakto siya. I think it's really God moving din na ito, try mo dito. Ito talaga yung gusto mo, di ba? O ito, pa-manage ko sa'yo. Ayun. Ano ang nilook forward mo pa? Ano pang pangarap mo sa buhay? Siyempre, maayos na yung buhay mo. Ikaw ay nakakatulong. Tapos, you have friends sa Business as Mission. You have fellow people na nakakapag-share ka ng iyong mga thoughts, same wavelength. Ano pa yung mga dinidesire mo sa buhay? Well, even though I'm an accountant, I'm not yet a CPA. So, actually, this business is an encouragement for me. Kasi twice na ako nag-try CPA board. Di pa rin ako pinapalad. And through this, mas naiintindihan ko na yung inaral ko. Iba kasi yung alam mo na tapos yung ina-apply mo na. So through this On the job business, training ka pala ngayon. parang mas naiintindihan ko na dito talaga ako. This is what I want. And yun yung nilook forward ko na once na maging masettle down na rin yung business, running on its own, yun na, mag-aaral ako ulit. Then I'll take the board. 2 beses ka nang nag-take. Yes. Oo. Paano mo hinahandle yung failure? Well, still learning na it's really not easy, not passing. Yung pangalawa, no? Yes. Kasi hindi lang naman ikaw yan, yung nakaranas ng failure. Marami sa atin nakaranas ng failure. Pero ikaw,
how how were you able to rise above that circumstance? Well, you really have to process it, accept na kulang pa yung effort, na hindi mo pa time, and always know na you really have to work hard on it pa. And if you think na late ka na sa timeline, you're not. No, kasi lahat tayo may sarili talagang race to run. And if you keep looking left and right, lalo ka madi-discourage eh. But if you're gonna see na may path for you, then that's your encouragement to run your race still. Kahit na, uy, successful na siya. Uy, may family na siya. No, so, it's not really your race eh. Stop looking at others. No, sabi nga sa isa kong binabasa, yung comparison, ano yan? Kills. Yeah, kills your joy. Kasi you keeps looking na, ay, ba't siya ganun? Ay, ba't siya ganito? No, pero laging sinasabi ni God, ikaw, yung run mo, yun ang i-focus mo. Stop looking at left and right. No? Kaya okay din minsan maging kabayo eh. No, diba? Focus ka lang, yan lang tingnan mo. No? Perspective ng kabayo, nung daan mo lang, yung track mo lang yung lalakaran. Pero thank you kasi na-mention mo yun na dahil marami sa atin, no, ang hirap talagang tanggapin yung failure. Yes. Pero out of that mess, God's message will rise above. Yeah. No? And so nakakatuwa na nililook forward mo pa. And I also look forward na maging CPA ka, Ma'am Thank Pia. you. And challenge mo sa mga batang negosyante sa Pilipinas na nag-aayos ng mga napakahirap na papel. Well, stand by your conviction. Even if people are saying na tatagal lang yan kapag mag-stand ka dyan. No, God will reward you. Just focus on that. Do not think of yung process na bumilis. Maybe in the waiting, God is teaching you something. No, so yun lang yung sa akin. Stand by your conviction. Kasi if not, when? No, lagi mong iaano na sa susunod na lang hanggang sa hindi mo nagagawin. No, so do it now. No, parang Nike lang, no, just do it. Ayan, kasi kailangan din natin yung baby steps. We have to step in it. Kasi pag hindi, when pa? No, if we want our country to succeed, we should do it now. We should stand by it by now. Kasi pag hindi, who will? No, we have to be an example. At paano nga ba maging isang halimbawa, iyan dapat na iminomodel natin, lalo na tayo mga naniniwala sa Panginoon, lalong-lalo na sa mga negosyante. Yes. And ano ang panawagan mo naman sa, siguro sa lahat ng mga Pilipino na ang mindset nila, ang ticket to success is to go outside the Philippines? Well, as a person na mahal ang ating bansa, no, very patriotic, no. If we want our country to succeed, we have to invest here. No, kahit na you think it's bleak, you think wala nang tayo ang magiging light. No, we have to stand together. We have to say na stop na to. Dapat hindi ganito. And if we keep on saying nasa ibang bansa, sila nakikinabang sa galing natin. No, kailangan dito yon. Okay lang, sige, learn from others. But we can do it here actually. Yung mga magagaling sa Marvel na nagdo-drawing, Pinoy naman yun. Pinoy, oo nga. Tayo yun. So why do they have to be the one na magaling when tayo naman talaga yung magaling, di ba? No, so kailangan lang natin mahalin yung atin. Kahit na lagi ko nakikita yon, Pilipinas ang hilap mong mahalin. Pero mahal na mahal natin yung bansa natin. Kaya nga natin nasasabi yon. And I think we are already prime. No, big change is coming, guys. I see it, I feel it, I know it. No, kasi open wide na ang ating mga mata. No, we should really stand firm, no, as believers, as kapwa stewards. If hindi po natin gagawin ngayon, when? No, just as Esther did, no, such a time as this, we should do it now. We should be faithful now. Those that are faithful with little will be trusted with much.
And yung ending ng passage, 'di ba? We cannot have two masters. No, so if we really say we are a Christian country, we should live by it. No, si God ang God ng nation, no other else. And ganun din sa ating pong mga businesses. If we say we are steward, no, natutok off din yung pressure na magpo-profit to kasi akin to. Iba yung magpo-profit to kasi kay God to. No, lagi ko nire-remind yan sa aking mga partners. No, kailangan natin maalala hindi to atin, kay God to. So, yung success given na yan, nasa atin na lang paano natin nahawakan. Tawagin na lang kitang Esther Pia Felia. Actually, that's my second name. Talaga? I'm an Esther talaga. No, kaya ayoko lang ibigay yung buong pangalan ko kasi ang haba. But I'm really an Esther. At you live by your name, ha? You are, yung Pia din is wisdom. Yes. So, salamat sa buhay mo. And ilang beses mo na-mention, business as mission. May bayad ba yan, yung pagsali-sali sa dyan? Sa Wala sa po. BAM? Wala. O hindi siya membership. It's really fellowship talaga. Of believers coming together, being a light in whatever business we are in. Maraming salamat sa iyo, Thank you din Miss po. Pia. And salamat din sa napakadami nating natutunan mula sa Business as Mission Philippines. Isang passage din ng ang challenge sa ating lahat, that taste and see that the Lord is good. Experience at damhin dito sa ating bansa. Diba? Napakalaking challenge niyan na ang mindset natin always, ang ticket to success ay ibang bansa. Pero mahalin natin ang ating sariling atin. Ayan. At dito na po nagtatapos ang programang Entrepinoy Espesyal. Salamat, Miss Pia. Ay, Thank you din po. papatiin mo yung mga team mo. To my Dough Creamery family. No, hello. Nandito na naman ulit tayo. Second time. And to my family as well. Mom, brothers, dad, and everyone, even friends. Hello. Ayan. At salamat din po sa ating production team, kay Bong Chica, Aileen Valdez, kay Benji Musura, at sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter site. Tandaan po ninyo, tayo po ay mga steward na ating Panginoon. Anumang larangan ang ipinagkaloob niya sa atin at nawa pagpalain pa ng Diyos ang gawa ng ating mga kamay. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.